Sa inyong lahat, ang globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa proseso kung saan nagiging mas bukas at magkakaugnay ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan at palitan ng produkto, serbisyo at kapital. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, transportasyon at komunikasyon, mas mabilis na naipapadala ang mga produkto at serbisyo saan mang panig ng mundo. Naging daan din ito upang lumago ang mga multinational companies na nag-ooperate sa maraming bansa. Kasama rin dito ang pagbabago ng taripa at pagbubukas ng pamilihan na nagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at kooperasyon, ngunit nagdudulot din ng kompetisyon at hamon sa lokal na industriya. Ano nga ba ang multi-company? Ang mga multi-company o multinational na corporation ay umusbong dahil sa pangangailangan na mas malawak na pamilihan, mas murang produksyon at mabilis na komunikasyon dulot ng globalisasyon. Nagsimula ito noong panahon ng kolonyalismo nang magtayo ang mga bansa Europeo ng negosyo sa kanilang kolonya upang makuha ang hilaw na materyales sa industrial revolution. Lumakas ang produksyon at pinalawak ang kalakalan sa iba't ibang bansa sa modernoon panahon. Mas lumago ang mga kumpanya dahil sa teknolohiya, transportasyon at liberalisasyong pang-ekonomiya. Narito pa ang dagdagan na paliwanag at halimbawa tungkol sa pag-usbong ng mga multi-company. Number 1. Historical roots. Nagsimula sa mga kumpanyang gaya ng Dutch East Indian Company at British East Indian Company noong panahon ng kolonyalismo. Sila ang unang multinational. Number 2. Industrial na revolution. Dahil sa makinarya at mass production, lumawak ang negosyo at kinailangan maghanap ng bagong pamilihan. Number 3. Modernong globalisasyong. Mas mabilis ang transportasyon at komunikasyon, kaya't naging madali ang pagtatayo ng sanggay sa iba't ibang bansa. Dagdagan na halimbawa, Apple, USA, teknolohiya at gadget. McDonald's, USA, fast food chain. Huawei, China, telecommunication. Sony, Japan, electronics. Go. Ito ang halimbawa ng 4 na konsepto. Number 1, outsourcing. Ito ay ang proseso ng pagkuha ng ibang kumpanya o individual upang gawin ang ilang gawain o serbisyo na dati ay ginagawa sa loob ng kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya na damit sa Pilipinas ay nag-outsource ng kanilang customer service sa isang call center. Number 2, onshoring. Kapag ang outsourcing ay ginagawa pa rin sa loob ng parehong bansa kung saan nagkabase ang kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya sa Maynila ang nag-outsource ng kanilang logistics sa isang partner na nasa Cebu.
Number 3, nurse searching. Kapag ang outsourcing ay ginagawa sa karatig bansa o malapit na lokasyon upang mas madali ang komunikasyon at halos pareho ang time zone. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-outsource ng IT service sa Mexico kaysa malalayong bansa. Number 4, outsourcing. Kapag ang outsourcing ay inilipat sa ibang bansa na malayo upang makatipid sa gastos, karaniwang sa labor cost. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-offshore ng kanilang manufacturing sa China o Philippines. Sa madaling sabi, outsourcing, pagkuha ng ibang tao, kumpanya para gawin ng trabaho. Onsourcing, outsourcing sa parehong bansa. Nurse searching, outsourcing sa karatig bansa. Outsourcing sa malayong bansa.